Magandang araw mga ka-Express Info. First time ito nangyari kay Soto. Bumitaw ng dalawang sunod-sunod na 3-point shots and he converted both. Ito ang mga shot selections na kailangan niya upang manotice siya ng NBA sa kanyang pagbabalik. Given na kasi ang mga dunks at alley-oops dahil sa kanyang tangkad, pero magiging malaking boost sa kanyang NBA value kapag nakikita nila ang consistency ng kanyang mga dekada sa labas. Look at Kristaps Porzingis sa NBA, almost exclusively nabubuhay lang sa labas dahil sa kanyang deadly 3-point shooting. Napakalaki kasi ng advantage ng mga 7-footers na merong tira sa labas dahil hinihila nila ang kanilang kapwa big man defender, making it easier para sa mga ibang players na sumaksak at umiskor sa ilalim. Kaya ngayong nagpapagaling pa si Kai, ay siguro aside sa pagpapalakas ng kanyang tuhod at ng kanyang katawan, ay kailangan rin niyang tutukan ang kanyang 3-point accuracy dahil ito ang kailangan niya upang mapansin muli ng mga NBA teams sa kanyang pagbabalik. I know na isang legit shooter si Kai at meron talagang kamay sa 3-point shots, pero ang problema ay naipakita lang niya ito during practices. Kailangan ni Kai na makumbinsi ang kanyang mga coaches na deserve niya magkaroon ng maraming tira sa tres. Ito lang ang tanging paraan upang mailabas niya ang kanyang shooting. Kumpiyansa lang naman ang kulang ni Kai at makukuha lang niya ito sa mga practices. More practice pa hanggang umabot sa punto na automatic na ang shooting, mapapractice man o sa mga actual games. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway. Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Soto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. AJ ピーク、エクストラパス。はい、外抜けてきた。エクストラパス。はい、外。がギブスエクストラパスで、足元アリウープ外。ピーク。はい、外。だからこう高く松山。とされています。タイヤとかダブルチーム行こうとしましたが自分。カイソ3。来ました。カイソットまた来るか。First time sa career ni Kai Soto na bumitaw ng dalawang sunod-sunod na 3-point shots sa isang laro at parehong pumasok. Suabe ang bitaw, parang Kristaps Porzingis sa NBA. Ito ang klase ng shot selection na talagang kailangang ipakita ni Kai para mapansin ulit siya ng mga NBA scouts at coaches sa kanyang pagbabalik. Alam naman nating lahat na natural na kay Kai ang mga alley-oops at power dunks dahil sa kanyang taas na 7'3". Pero sa modern basketball, hindi na sapat ang pagiging isang traditional na big man na nakadepende lang sa ilalim ng basket. Kailangan na ngayon ng versatility, lalo na sa outside shooting. At malaking bagay ito para sa isang sentro na may kakayahang tumira mula sa labas dahil nagkakaroon ng spacing ang kanilang kupunan na siyang nagpapadali sa opensa at nagbibigay ng mas maraming scoring opportunities para sa kanyang mga teammates. Isang perfect example nito ay si Kristaps Porzingis, isang NBA big man na halos nabubuhay sa kanyang deadly 3-point shooting. Dahil sa kanyang husay sa labas, napipilitan ang kanyang mga bantay na lumabas sa perimeter. Nag-iiwan ng mas maluwag na lane para sa kanyang mga kakampi upang makapag-drive at maka-score sa loob. Kung makakaya ni Kai na maging consistent sa ganitong estilo ng laro,
siguradong tataas ang kanyang value sa NBA. Sa ngayon, nagpapagaling pa si Kai mula sa kanyang injury, kaya magandang pagkakataon ito para pagtuunan niya ng pansin, hindi lang ang pagpapalakas ng kanyang tuhod at ng kanyang katawan, kundi pati na rin ang paghasa ng kanyang 3-point shooting. Hindi lang dapat puro ensayo sa ilalim ng basket, dapat ay patuloy niyang i-develop ang kanyang outside shooting para mas maging versatile at mas kaakit-akit sa mga scouts at team sa international stage. Ang tanong, kaya ba ni Kai na gawin ito? Ang sagot, oo naman. Alam naman nating may shooting touch talaga si Kai, pero kadalasan ipinapakita niya lang ito sa practice. Ang challenge ngayon ay kung paano niya makumbinse ang kanyang mga coaches na bigyan siya ng mas maraming pagkakataon na tumira mula sa 3 sa mga actual games. Kailangan niyang ipakita sa training at scrimmages na consistent siya sa kanyang 3-point range upang makuha ang tiwala ng kanyang coaching staff at teammates. Malaking papel ng kumpiyansa dito. Kung magiging automatic na para kay Kai ang kanyang 3-point shooting, tulad ng ginagawa niya sa ensayo, siguradong madadala niya ito sa mga tunay na laban. At ang susi, paulit-ulit na practice. Hanggat hindi pa siya nakakabalik sa full contact games, dapat mag-focus siya sa mechanics ng kanyang shooting, footwork at decision making para mas maging natural na sa kanya ang pagbitaw mula sa labas. Sa panahon ngayon, hindi na sapat na maging isang traditional big man. Ang mga dominanteng sentro sa NBA ngayon tulad ni Kristaps Porzingis, Nikola Jokic at Karl Anthony Towns ay may kakayahang tumira sa labas. Kaya kailangang makasabay si Kai sa ganitong trend. At kung magagawa niya ito, hindi malabong mapansin ulit siya ng NBA at mabigyan ng bagong opportunity sa pinakamalaking basketball league sa mundo. 坂部この時間もついている。おっと上を使ってくる。ダンクになりました。そして中を使います。ミスマッチになっていたんですが、ハイソット。これもツーポイント。中ハイソット、これは通りました。タイムアウト。高さのミスマッチがあります。上を使ってくるのか、飛び込む。中に送る。森井から決めてきた。エンドラン。インサイからインサイドハイソット。逆サイドにはオリバー、それから須藤がいますが、高さを生かしていきます。選手交代はなく、ハイソット、ここは外、ツーポイント、ここは狙っていく。残り1分30秒、ハイソット、これは不利になりました。ダンクです。ここはグタイグスのマッチアップ、中、通った。そして、でも、自分で出していったんですが、素晴らしい。